Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at pag-usapan natin, no, ito pong mainit na balita ngayon na kung saan, no, ito nga pong si Saldico mga kababayan ay nagsalita na po, no, at ang itinuturo po niya, no, na mastermind diyan po sa mga insertions sa budget, mga babayan, ay walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Nakakapagtaka lang mga kababayan, no, na parang timing lahat, no, yung mga nangyayari. Ewan ko lang ito lang kasi obserbasyon ko, no. Alam nyo kung ito part 1 ata itong video na to mga babayan. So ibig sabihin meron pa tong ibang part. No, pero ito muna pag-usapan natin. No, ito pong video na to ni Saldico. Na kung saan dinadawit nga po, no, itong ating pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa 100 billion insertions di umano. No? Hindi po yan kumpirmado mga babayan. No? At ito naman mga DDS, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa sila dahil nabanggit na yung pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos. As expected. No, dito sa mga taon na to. Pero ang nakakapagtaka dyan mga babayan, parang timing yung mga galawan nila. No? Kung maaalala ninyo na itong nakaraan, nagsalita po itong si Senator Amy Marcos. No, na kung saan sinasabi niyang may mga babaliktad daw po mga kababayan. Parang alam na alam nila yung mga mangyayari. No? At timing din itong pasabog ni Saldico kung saan nag-umpisa uli o bumalik uli ito pong hearing ng flood control mga kababayan. Hindi kaya ito ay isang malinaw na diversionary tactics dahil gusto nilang ilihis yung issue diyan po sa flood control? Kasi bumalik yung yung blue ribbon na pag-usapan uli yung flood control. 'Di ba? So may madidiin uli sa flood control. At isinakto po at na-timing po talaga nitong si Saldico na ilabas yung video niya sa araw na kung saan meron pong hearing ang Blue Ribbon tungkol sa flood control. Ano, para mapagtakpan? Timing lang? No? Lahat planado. Tapos at the same time mga kababayan, magkakaroon po ng rally etong mga DDS. Planado, timing. No, ito bang video na to mga kababayan ay parang ano tawag natin dito? Dagdag apoy. No, para sa gaganaping rally. Mga kababayan, hindi kaya naguhugas kamay etong si Saldico? At para mailihis yung attention sa kanya, ang ituturo niya yung Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So, panoorin muna natin tong video na to. No, tapos tsaka natin pag-usapan mga babayan. Okay? So, tara. Let's go. Ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ito napansin ko, edited tong video na to, mga babayan. Okay? So, ibig sabihin, tapos na yung video at ginawa po, inedit po uli. Okay, so hindi ko sinasabi na inedit para mabago yung konteksto Inedit yung video dahil may mga highlights sa unahan. Doon pa lang nagtatanong na ako mga kababayan. Ibig sabihin, etong video na to ay gawa na po. Hindi kaya nung nakaraan pa tapos na itong video na to? Hindi kaya nung nakaraan pa ay gawa na itong video na to ni Saldico? At itinempo at itiniming sa pagbabalik ng hearing
ng Blue Ribbon Committee tungkol po dyan sa flood control na yan? Naalala niyo yung sabi ko kanina? Maaaring itong video na to ay diversionary tactics, mga babayan, para mapagtakpan yung flood control scam. Pwedeng itong video na ihasaldi ko, mga kababayan, ay ginawa at inilabas at itiniming na ilabas sa panahon na kung saan babalik ang hearing ng Blue Ribbon Committee para pagtakpan yung flood control, para masapawan yung issue na yon at para malihis, ma-divert yung usapan patungo sa Pangulong Bongbong Marcos, mula sa flood control patungo kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakita ninyo yung logic, mga kababayan? Nakita ninyo yung senaryo? Diba? O, tuloy natin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. At meron din siyang script. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Ang tanong, mga kababayan, ito ba talaga yung katotohanan? Ito ba talaga yung katotohanan? Baka naman gusto lang malinis ni Saldico yung pangalan niya at ma-divert yung issue ng flood control. Mailayo sa pangalan niya. Mailayo yung usapin sa kanya. Diba? Posibleng ganun. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Una, sino tumawag sa kanya? Martin Romualdez, mga kababayan. Okay? Una yan, ha? Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Bakit hindi pa niya ilabas, mga kababayan, noong nakaraan? Nagsimula ito. Andito na rin lang yung video eh. Di ba? Bakit hindi niya pa ilabas? Kailan niya ilalabas? Sa Lunes? Ilalabas niya yung video sa Lunes? O sa Linggo sa kasagsagan ng rally? Abangan natin yan, ha? Nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang Okay, sino tumawag? Sekmina, mga kababayan. Okay, so pangalawa na yan, ha? sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Pangatlo, Bersamin. No, yung tinawagan niya, mga kababayan.
Okay, si Bersamin daw, no, ay nag-confirm. Okay, so alamin natin yan ha. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Si Martin Romualdez uli. Okay? After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Secmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During Naalala ninyo, nabanggit na yung building na yan, mga kababayan? Saan? Alalahanin ninyo kung saan nabanggit yung building na yan. No, kung di ako nagkakamali, yan po yung binanggit. No, netong witness ni Marcoleta, mga kababayan. Hindi kaya nagtutugma-tugma yung mga kwento nila. the meeting, binigay po ni Yusek Adrian At the same time, mga kababayan, malapit na naman, no, Gate 4 daw ng Malacanang. Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. So dahil dun sa brown leather bag, mga kababayan, ay naniwala siya, no, yan daw po ay utos ng Pangulo. Okay? Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Secmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Secmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Secmina Pangandaman. Okay. So yan, mga kababayan na, alam nyo yun ang mga napapanood natin ngayon. Nakikita ko yung komento. No? Kung i-analyze ninyo maigi itong video na to, neto nga si Saldico, wala siyang direct na pakikipag-usap sa Pangulong Bongbong Marcos. Okay, puro di umano, instruction lang na galing sa Pangulo. Sino yung mga kausap? Bersamin, si Mina, at saka si Romualdez. Walang direct, mga kababayan, na utos galing sa Pangulo. Walang direct na tawag mula sa Pangulo papunta sa kanya. Okay? What if ganito pala ang senaryo? Ginagamit lang yung pangalan ng Pangulo para magawa itong insertions na to. What if iba pala yung totoong nasa likod ng mga insertions na yan? I-analyze nyo maigi, no? Alam nyo kasi ang pinapalabas na itong mga DDS ay yung Pangulo.
no, ang nasa likod ng budget insertions. Pero kung papanoorin ninyo maigi, i-analyze ninyo maigi, hindi galing sa Pangulo yung instruction. Merong mga tao na iniikutan ng instruction. Diba? At tatlo yung main character. Si Mina, si Bersamin, at saka si Romualdez. I-analyze ninyo maigi, mga kababayan. Diba? What if sila lang pala yung gumagawa ng kwento? Diba? Isipin ninyo maigi. No? What if ang nasa likod pala talaga niyan ay si Romualdez? What if si Bersamin pala? Diba? What if sila pala ang nasa likod talaga niyan? Nakita nyo ba yung connection? Mga babayan. So posibleng ang sinasabi dito no, ni Saldico, hindi alam ng Pangulo. No, yung budget insertion. Nagtataka siya, hindi alam ng Pangulo. Bakit nagkaganon yung budget? Di ba mga kababayan? Malinaw eh. Hindi alam ng Pangulo bakit nagkaganon yung budget. So ibig sabihin, merong ibang tao na gumagawa na nilalaro yung budget at ang inuutusan lang ay etong si Saldico. Sana mapanood nyo tong video na to, no? Hanggang dulo. Hanggang dito, mga kababayan. Importante mapanood nyo tong video na to para maintindihan ninyo, no, yung konteksto ng ating sinasabi. Okay, so eto yan muna yung ating komento. Magdadagdag pa tayo dyan, mga kababayan. Abangan ninyo, baka mag-live tayo. Okay, so ito nga sabi dito, no, noong itinuro ni Gutesa si Saldico na kasabwat ni Kong Romualdez sa korupsyon, galit na galit ang mga DDS. Pero ngayong itinuro niya si PBBM ang utak daw ng insertion, bayani na ang turing ng mga DDS. As I said, nadawit na yung pangalan ng Pangulo eh. So babaliktad na yung mga yan. Ito, real talk. Bakit pa iimbestigahan ni PBBM ang maanumalyang flood control projects kasama na yung DPWH budget insertions kung siya ang mastermind ng lahat ayon kay Saldico? Yung may common sense hindi maniniwala sa script ni Ko, pero ang DDS na wala nito ay nagbubunyi. Exactly. Yan yung sinasabi ko, di ba? Bakit pa iimbestigahan ni PBBM yung flood control na yan? Yung mga budget insertions na yan? Kung siya mismo sasabit dyan. Ha? Tandaan ninyo, walang direct na sinabi, no, itong si Saldico, mga kababayan, na ang Pangulo ang nagutos sa kanya. At siya rin mismo nagsabi, mga kababayan, na nagulat yung Pangulo doon sa budget. Ibig sabihin, hindi alam ng Pangulo kung ano nangyari doon sa budget. Diba? Hindi alam. Ano masasabi nyo po dyan, mga kababayan? No? I-comment nyo na lang po sa ibaba yung mga opinion ninyo at atin yung pag-usapan. Right? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang Kuya Mobs sa Mobs TV. Don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Peace. I'm out.